Lamang na ulit ang Thunder kontra sa San Antonio after ng 127 to 114 sa Game 5. Bumalik na ulit ang Prime SGA, 32 points, 2 rebounds, 9 assists, 16 out of 17 sa free throw area. Ang nickname ngayon ni SGA, Finding Nemo, kasi nga para daw isda, lagi na lang natutumba. Kaso wala na tayong magagawa dyan. So far, ito naman ang best game ni Holmgren sa series. 16 points, 11 rebounds, 1 assist, 1 block, 6 out of 9 sa field. Nadakdakan din niya itong si Wembanyama. Ito rin yung pinakamagandang nilaro ngayon nitong si Holmgren against kay Wemby. Si Pinoy Kuno, Jared McCain ang pinalit naman sa posisyon ni Jalen Williams at AJ Mitchell. Meron 20 points, 3 rebounds. Another big game din kay Caruso na meron 22 points, 7 assists, 3 steals at 8 free throws off the bench. Dati ang dami may gusto dito kay Caruso. Paborito pa nga siya ng mga meron. Ngayon nahawa na kay SGA. Nag-iba na di umano ang ugali ni Caruso. Hindi na tulad ng dati. Mukhang na-injured pa. Sa San Antonio naman, bad game ulit si Wemby. 20 points, 6 rebounds, 3 blocks. Bad game pa yan. Kaso 4 out of 15 sa field at 12 out of 12 mula sa free throw area. Saka maganda rin kasi yung defense sa kanya nitong si Hartenstein at itong si Boytawa, si Jalen Williams. Kasi nailalayo siya sa paint. Hindi siya makapasok basta-basta. Si Castle naman, kung kailan maganda yung nilaro, dun pa natalo yung San Antonio. 24 points, 5 rebounds, 6 assists, 3 steals. Si Wemby ayaw na rin magpatalo dito kay Holmgren. Bata pa pero parang leader na talaga ng team. Si Castle naman halos wala na talagang magawa kundi i-call out na lang yung Thunder. Wala kahit anong gawin niya Sa stats naman mas better shooting talaga ang Thunder, 48 to 44. Hindi rin nagkakalayo sa free throws ang OKC at San Antonio, 38 to 32 attempts. Ang Spurs pa, 12 out of 41 sa 3-point area kontra sa Thunder na 14 out of 32. Mas lamang naman ang San Antonio sa possession pero mas better shooter ngayon ang Thunder. Lamang ang Spurs sa points in the paint, 46 to 38. Lamang din ang malaki ang San Antonio sa pass break, 26 to 9. Dito kasi tinatalo dati ng San Antonio yung OKC. Hindi rin ganong kalaki ang agwat sa turnover points, 22 to 20 para sa OKC. Panalo talaga yung Thunder sa bench scoring, shooting percentage. Mostly nakuha ng Thunder yung gusto nilang face. Dahil yung face ng Spurs gusto nila takbuhan. Kaso dun pinababagal ng OKC. Kahit sentro kasi ng San Antonio mabilis din. Pero kung kailan nakakakuha ng foul, doon nagkakaroon or nawawala ng momentum yung Spurs at nababago yung pace nila. Ang dami ding controversial call na pabor sa Thunder. Kahit si Reggie Miller na pabor din kay SGA, nagtaka na rin kung saan nakukuha yung mga foul na binibigay ng mga referee dito sa OKC. Kaya nawawala yung momentum ng San Antonio dahil sa mga tawag. Kahit si Stephon Castle sinabi na sa postgame interview, wala silang leverage na maglaro ng physical kontra sa Thunder pero ang OKC pinipisikal talaga sila. Tapos makikita pa yung referee at yung player ng Thunder nagtatawanan. Ito conspiracy theory lang, pwede nyong i-skip kung hindi nyo trip. Sa dami ng controversial call since game 1 or since first round na pabor sa Thunder, walang referee or official ang nasususpinde, napapagmulta or naaalis sa roster or kaya nako-call out ni Commissioner. Or sabihin lang ni Commissioner publicly na sana maging fair yung tawagan. Simpleng rason lang kasi yun, merong collective bargain agreement ang mga referee ng NBA, katulad ng mga player at team owner. Kaya may power ang mga referee na gawin ang gusto nila dahil hindi sila magagalaw ng NBA. Sila lang yung may CBA na hindi nakadeclare. Yung sa mga player kasi nakadeclare doon kung magiging magkano ang hatian. Ganun din sa team owner kung magkano ang kikitain ng buong liga. Until 2029 season pa tatagal yung kanilang collective bargain agreement. Ganun katagal pa magtitiis yung mga player at mga fans. Walang official na nakalagay sa collective bargain agreement ng mga referee. Pero based doon, hindi sila pwedeng suspindihin, patawan ng kahit anong penalty galing kay commissioner or sa NBA. Hindi rin sila pwedeng publicly ma-call out at tinawag pa silang most powerful union sa NBA. So ang conspiracy dyan, base kasi sa nasusulat para maalis ang isang referee tulad ni Tony Brothers na notorious, kailangang idaan sa korte or mag-file ng kaso. Kaso hindi gagawin ng NBA yun.
dahil sa possibility na mag-backfire sa kanila kung mag-file man sila ng kaso dahil nga merong mga referee ang na-involve sa anomalya dati. So para ma-counter yung reklamo sa mga referee, pwedeng sabihin din ng mga official kung anong anomalya ang alam nila sa NBA. Meron kasi nangyari niyan dati, outside nga lang ng NBA pero sa NFL. Dahil halos parehas lang din naman sila, merong collective bargain agreement or union sa mga player, team owner at kahit sa mga official. Yung team owner kasi dati ng Dallas, naglagay ng sponsor sa arena na hindi sakop ng collective bargain agreement ng team owner. Sa ginawa kasi ng team owner ng Dallas, hindi mahahati yung kita sa sponsorship ng arena. Nung nag-file ng kaso, itong NFL sa kanya, ang sinabi lang niya, ilalabas niya yung lahat ng non-public info. Na biglang inatras ng NFL yung kaso sa team owner ng Dallas nung sinabi niyang publicly ilalabas niya lahat ng record. Ganon din ang possibly na mangyari kapag ginalaw ng NBA yung tinatawag nilang most powerful union. Ganyan kasi dati yung nangyari kay Tim or Tom Donaghy yun. Nung nahuli siya, nilabas niya lahat kung sinong involved do sa game fixing. Ay ang NBA pa naman may conspiracy din na rig yung mga game dun. Kaya wala kayong makikita na publicly kinocall out ni commissioner yung naging tawagan or publicly kahit sinong NBA executive ang i-call out yung referee mapapagmulta. Ang natatandaan ko pa dati kaya lumalayan kay Chris Paul. Sa kanya nagsimula yan nung may nakaaway siyang referee dati na kinall out niya. Si David Stern pa ata ang commissioner nun at hindi si Scott Foster ang referee na yun. So balik tayo sa game. Sa dami kasi ng controversial call, yung mga fans nagko-call out na ng investigation sa mga official. Kaso walang magagawa Dahil most powerful union ang kalaban nila, kaya sorry na lang. Kanina na technical pa si Coach Mitch dahil humingi siya ng challenge dahil dun sa out of bound play. Tumama naman kasi talaga kay Holmgren ang bola. Kaso hindi siya binigyan ni Tony Brothers. Ang binigay sa kanya technical. Buti pa si Coach Chris Finch hindi nabigyan ng technical nun. Pero tama rin naman na hindi nabigyan ng challenge nun ng San Antonio. Nasigurado maraming hindi mag-a-agree dun. Pero hindi ko naman sinasabing tama si Tony Brothers. Nakalagpas na kasi sa play kaya hindi pinagbigyan. Kaso yun kasi ang nasa rule, walang magagawa dun. Ang reason kasi nun, kaya nawala sa play, pinulot agad ni Tony Brothers yung bola at pinai-inbound niya. Kaya nagtaka din yung mga commentator na bakit yung referee ang kumuha ng bola para ibigay agad sa Thunder player at ipa-inbound. Tapos nakita pang nakikipagtawanan itong si Tony Brothers dito kay Lu Dort. Yung sign pa naman ng kamay nitong si Tony Brothers dito kay Lu Dort para naghahanap ng booking Ang sinabi kasi ng mga referee kung bakit hindi nila binigyan ng challenge itong si Coach Mitch ay dahil hindi nila nakita. Panis. Parang inaasar na lang din yung NBA na wala silang magagawa kahit anong gawin ng mga referee. Yung kay Luke Cornett pa, goaltending talaga yung kitang-kita naman Imposibleng hindi nakita ng referee yun, pwera na lang kung ayaw talaga nilang makitang tumama sa ring yung bola bago tinapik. Nagbuckles pa ata ako nun. Imbes na makakuha ng points, nakakuha pa ng foul itong si Luke Cornett nung nagtuloy-tuloy yung play. So para mapabagal mo rin yung face ng San Antonio, sinabi na rin ni Castle wala silang leverage na makipagpisikalan sa Thunder. Pero yung Thunder meron. Itinanggi na rin kasi to dati ni Coach Mark Daigneault. Pero tama pa rin talaga yung sinabi ni Booker. Ang Thunder lang ang pwedeng makipagpisikalan sa game ngayon. Parang nung game 2 lang ng series. Pwedeng hawakan si Wemby pero si Wemby hindi pwedeng manghawak kahit yung mga player ng San Antonio. Kada mababangga din yung player ng Thunder matutumba at may foul. Si SGA kapag binabantayan siya ni Castle or babantayan siya ni Castle, pwede siyang hawakan. Pero hindi pwedeng hawakan ni Castle yung mga player ng San Antonio lalo na si SGA. May sumagot na kasing official dati kung bakit nila binibigyan ng foul itong si SGA dahil hindi nagrereklamo. Pero nung Game 1, Game 2 at Game 4, kapag si SGA hindi nakakakuha ng foul ngayon, nagrereklamo na sa mga referee.